Isang magandang umaga sa inyo lahat mga kababayan ko. Tayo po'y nagbabalik para sa isang talakayan tungkol sa naganap na SONA ni President Bongbong Marcos at ang patuloy na paninira ng mga DDS sa ating gobyerno, ang destabilisasyon. Bago po ang lahat, gusto ko pong i-shout out ang aking mga subscribers at followers po sa Facebook. Sana po'y ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagsuporta sa aking channel at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. So, unahin po natin ng SONA ni Pangulong Marcos. Para po sa akin, sa aking opinyon, yung pong 21 million na budget ng SONA ay malaki para po sa akin. Pag i-compare po natin sa huling SONA ni former President the late Noynoy Aquino, it was only 4 million. At ang budget po ng ating Pangulo ngayon ay 20 million. So para po sa akin malaki ang inilaang budget. At naisip ko lang po, ang hirap ng buhay sa ngayon, marami sa ating mga kababayan ang naghihikahos at mas maganda na lang sana kung a portion of it ay ginamit para sa mga ating mga kababayang naghihirap. Maigi po sana kung ginamit na lang ang portion na ito para ipamahagi sa ating mga kababayang walang-wala. Yan po ang ating masasabi dyan. Concern lang tayo sa mga apektado po ng inflasyon, ng kahirapan sa ngayon. Alam po natin, iba-iba ang ating kabuhayan. May magandang buhay dyan, although nafe-feel nila ang hirap ng buhay, pero at least meron silang mga magandang trabaho. Ang mahirap po dyan yung mga kababayan nating talagang walang-wala. Hirap na hirap. Alam naman po natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Ang mamahal na po ng lahat, ang mamahal na mga bilihin. So yung SONA po ni PBBM, para po sa akin it is expected na of course, kailangan mong magpakitang gilas sa mga SONA, kailangan mo ipakita, ihayag sa taong bayan ang iyong mga accomplishments, ang iyong mga nagawa. Pero sa ngayon, yung pong parte po ng pagkain, mga bilihin, basic goods, ito po ay isang banda o isang issue na hindi pa po gaano na-address. Sa bagay, hindi naman po yan mangyayari right away, like overnight na biglang bagsak na lang mga bilihin. So, let's give this administration of PBBM a chance para ipababa yung presyo ng mga bilihin na as they have promised na ginagawa nila lang paraan ang mga ito. Or hindi naman natin i-expect na right away bababa ang presyo. Maraming mga nagko-complain sa hirap ng buhay, sa mahal na mga bilihin, bigas, kuryente, tubig. Ipagsama-samahin mo yan, talagang sino bong hindi mamrumroblema sa nagtataasang presyo ng mga bilihin ngayon. So anyway, bigyan natin, we'll see kung matutugunan nga ng Administrasyon Marcos ito at hopefully next year, papababa nila ang presyo ng mga bilihin. So right now, hindi pa natin nararamdaman ang ipinangakong pagbaba ng presyo dahil sa ngayon mataas pa rin. So muli po natin kakalampagin ang Administrasyong BBM after a year. We'll see kung may pagbabago. Alright? So yan, aside from yung malaking budget sa SONA, hindi pa nararamdaman ng kaginhawaan sa ating buhay. However, meron din namang maganda. Actually, hindi ko po natapos ang panuorin ng SONA ng Pangulo. Hindi ko po nakompleto dahil napakahaba. More than an hour. 1 hour 22 minutes ba? Something like that. Yeah, but hindi ko po natapos na panuorin. Pero panunuorin ko pa rin. Ang nagustuhan ko sa SONA ng Pangulo ay yung kanyang tindig at pagdesisyon na totally na iban
o ipatigil ang pogo sa Pilipinas. Yan ang nagustuhan ko. Ako'y masaya. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Hontiveros sa kanyang panawagan to ban totally ang pogo all over the Philippines. Yan. I think good job si President Marcos dyan, ang pagbaban sa pogo. Tamang desisyon yan. Tamang aksyon ang ipatigil ang pogo dahil mas maraming kasiraan, mas malaking kasiraan ang naidudulot nito sa ating bayan kesa sa gains in return. Anyway, yung mga taxes nila, kinukurap din ng ating mga gobyerno. Besides, marami ding hindi nagbabayad ng hustong tax. Kaya, mas maigi na lang na ipatigil na dahil tayo ang apektado. At may threat din po yan sa ating national security sa dami ng mga Chinese nationals na nasa sa ating bayan. Kaya goodbye Pogo, at dapat i-deport na po yung mga dapat i-deport dyan. Alam naman natin na ang Pogo ay tatak Duterte. Kaya okay lang, magandang ibaon na natin sa limot. Ang pogo na ito, ayaw na nating isipin ang nakarang administrasyon, pero hindi ibig sabihin na palalampasin natin sila. Kung sino po yung mga dapat panagutin sa batas, dapat managot sa batas. Dapat makulong kung kinakailangan. Yan. Kaya saludo tayo kay PBBM, hindi naman lahat puro kontra tayo kay PBBM. Meron din siyang mga desisyong maganda para sa bayan. Maganda yung kanyang foreign policy sa pag-deal sa West Philippine Sea, ang kanyang pagiging hindi maka-China. Lilinawin ko, hindi maka-China. Yan, dahil lang ang past administration ay tuta ng China, so I'm happy to see President Bongbong Marcos na hindi siya pro-China. I think yan ang tamang desisyon para sa bayan. Hindi tayo maging sunod-sunuran sa kagustuhan ni Xi Jinping. Tatapusin ko rin yan. Tatapusin kong panuurin yung zona na yan ni President Bongbong Marcos. Napakahalaga po yan. Bilang isang Pilipino, dapat po nating malaman, dapat po nating makita ang mga plano ng gobyerno, kung ano ang kanilang mga solusyon sa mga problema ang ating kinahaharap. Now, pag-usapan natin ngayon ang mga DDS na patuloy pa rin sa pagpaninira sa ating gobyerno. Kitang-kita na ang mga DDS, sila ang may pakana sa destabilization plot against the government. Maliwanag na gusto nilang agawin ang kapangyarihan sa nakaupong administrasyong Marcos. Napakaliwanag yan. Pero kung ako ang inyong tatanungin, mga kaibigan, gugustuhin ko, sabihin ko to sa inyo, hindi ako maka-Marcos. Ako ay maka-Leni Robredo. Ako ay maka-Pinoy during his time. Pero, kung ang pagpipilian ay si Sara Duterte at kay PBBM, PBBM na lang ako. Kesa naman sa mga DDS na yan. Sinong gusto nila ipaupo? Si Sara? Wag na lang. Never mind. Hindi na tayo magpapabudol pa. Sila ang gumagawa ng destabilisasyon. Gusto nilang siraan si Bongbong Marcos. Gusto nilang sirain ang kanyang imahe. Ngayon alam po natin, aware po tayo sa bagong video na ipinalabas. At yun pa nga po ay noong araw ng SONA, mismong araw ng SONA ng Pangulong Marcos, inilabas. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, that is planned, that is intentional, that they want the Filipino people to get mad, to get angry kay Pangulong Marcos at gumawa ng hakbang against the government para patalsikin. Yan po ang kanilang objective dyan. Yan ang kanilang plano. Kaya inilabas nila yung video na yan na isang tao na sumisinghot ng cocaine. Gagaya ng sabi ko, hindi ako makabongbong Marcos. Hindi ko yan pinaniniwalaan. Tinignan ko mabuti. Para sa akin, hindi totoo ang video na yan. Iyan ay peke. Hindi ako naniniwala sa video na yan. Ito ay isang paninira sa administrasyon.
Kaya ulitin ko, mga kababayan, kung gusto nilang pabagsakin si PBBM at ipapalit din lang si Sara Duterte, wag na lang. Si Sara pa? Si Sara na may mga issues sa DepEd, mga ghost employees, mga confidential funds na biglang nasimot at iba pa at kanyang involvement sa EJK at samot-saring problema. Huwag na lang. Dahil maghahari na naman ang mga taga Davao, hindi ko nilalahat po. Yung mga ordinaryong tao ng Davao, marami pong mababait dyan. Pero ang ayaw na ayaw ko po ay yung kantong dinastiya ng Duterte sa Davao. Ayaw na ayaw ko dyan. Nakita ko na sila kung paano manilbihan. Medyo punong-puno ng kayabangan. Ayaw ko po yan. At saka yung profanity, yung pananalita nila, ayaw ko. May sa akin dating niya is kayabangan at walang pagrespeto sa taong bayan, sa Diyos. Wala. Masama silang magsalita, lalo na yung tatay nila. Kung si Sara din lang ang papalit, huwag na lang. Kaya, TDS, magising na kayo. Para sa akin, mag-isip-isip kayo ng mabuti. Gumawa kayo ng tama, panigan nyo ang bayan, hindi ang isang politiko, isang politiko. Yan ang maliwanag. Kahit si Secretary of National Defense Gibo Teodoro ay talagang he expressed his, sabihin na natin, galit na siya. Sa nagpapakalat ng video na yan, bagong video na si PBBM ay sumisingkot ng cocaine. Dahil ito ay pagpapakita ng isang plot na ang intensyon ay manira. Yan ang maliwanag dyan. At sinabi niya sa kanyang pahayag na hahabulin nila mga taong nasa states, kahit yung mga nasa states, hahabulin nila kung sino man yung grupo na yan na nagpakalat. Pero maliwanag dyan ay ang paninira, destabilization plot sa government ng Marcos. Kaya I'm glad na gagawa ng paraan ng gobyerno natin para mahabol itong mga taong nanggugulo laban sa gobyerno. Kaya tignan natin kung saan ito hahantong. Dahil sinabi na ni Secretary Gibo Teodoro, being the Secretary of the Department of National Defense, na hahabulin nila mga taong ito. So wala kayong kawala sa mga taong gumagawa ng kalukuhan, sa mga taong mapanira, sa mga taong who are trying to divide us. At gusto nga nilang kunin ang ating simpatiya para sa mga Duterte. No way. Ang inyong intensyon ay hindi maganda. Ang inyong intensyon ay ang manira, pansariling interes lang yan dahil gusto nyo kayo ang makabalik sa puder. Kayo ang makabalik sa pwesto. Ganyan lang po yan kasimple. Kung napakaliwanag kung ating babasahin ang inyong mga plano at intensyon. Kaya mga kababayan ko, sana'y patuloy po tayo sa pagmamatsyag. Huwag po nating hayaan na maghari muli ang kasamaan ng mga grupong ito, ang kasamaan ng mga taong ito. Lalaban po tayo sa social media. Hindi po natin hayaan na silang maghari. Ang mga hari ng fake news and disinformation. Ang mga hari ng pananakot. Yan, dyan sila magaling. Yung manakot, mag-red tag, yung mga yan, dyan sila magaling. Kaya hindi tayo makakapayag dyan. Never again. Hindi tayo titigil para labanan ang grupong ito na alam nating kontra Pilipino. Mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, sana po'y mag-subscribe po kayo. Manong Rayban Channel, marami pong salamat. Mag-iingat po tayo lagi. Ipaglaban po natin ang ating bayan. Maging isang tapat na Pilipino, tunay na Pilipino, na isang may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat.